Magandang umaga sa inyo lahat. Kumusta na kayong lahat? Ako ito ngayon papasok ng trabaho at ang oras ngayon ay 7:40 ng umaga. Araw nga pala ng Biyernes ngayon at huling araw ng work. So bukas Sabado at Linggo off tayo sa trabaho kasi 5 days a week lang ang pasok dito sa Australia. So bukas start na off natin 2 days. At maliban doon sa 2 days na yun, meron pa kaming roasted day off. So binibigay siya ng company sa loob ng isang buwan 2 beses. Pero kapag may holiday, halimbawa sa isang buwan may holiday na isang araw, regular holiday, so isang roasted day off lang yung binibigay sa isang buwan. Pero kapag tumaas ng 2 araw yung regular holiday sa loob ng isang buwan, bali hindi na sila nagbibigay ng roasted day off. Napakaganda ng may roasted day off kasi biruin mo kapag walang regular holiday sa loob ng isang buwan, maliban doon sa Sabado at Linggo mo, meron ka pang 2 araw na roasted day off. Bali yon, by schedule yon. Sila yung nagbibigay ng date. Tinatapat nila every Friday roasted day off. So bali ang mangyayari 3 days off na straight. So saan ka pa? Napakasarap mag day off kapag gano'n 3 araw na sunod-sunod, di ba? So ayan, tingnan nyo, napakaganda ng sikat ng araw, napakagandang umaga. And ayun na nga, papasok ako ng work. And kung mapapansin nyo, ayun, medyo nag-improve na yung aking kaliwang mata. Kasi kagabi bago matulog, yun, pinatakan ko ng eye drops. And hindi na siya kagaya kahapon na pagising ko, medyo hirap idilat. Buti na lang, nag-improve na siya ngayon, medyo gumagaling na siya. So andito na ako sa work, guys. 5 minutes lang naman yung biyahe kapag nakakotse ka. Hindi lang ako nagbabike ngayon kasi mainit sa hapon. Napakainit, sobra. Sakit sa balat. Seven hours later. Kumusta? Ito, natapos na naman ang maghapon ko sa trabaho. And ayun, natapos na naman ang 1 linggo ng trabaho. Maraming salamat po, Ama. So ngayon pauwi na ako. Buti na lang maaga kami natapos sa trabaho namin 30 minutes before ng uwian. Wala nang ginagawa, so nakapag-carwash ako ng sasakyan. Nahugasan ko ng sasakyan. Pauwi na ako. Sobrang init. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고. So andito na ako sa bahay, nakarating na ako. Mabilis lang naman ang biyahe, mga 5 minutes. Pero yun, napakainit pa rin talaga. Alas 4 ng hapon ngayon. Bali 4 o'clock nga pala yung tapos ng work namin, guys. Tapos nag-uumpisa kami ng 8 o'clock. Yun o, tingnan nyo yung sikat ng araw. Napaka tirik na tirik pa. Ay, thank you Lord. Maraming salamat po. Nakatapos na naman na maghapon ang isang manggagawang Pinoy dito sa abroad. A few moments later. So
So hello guys, naisipan kong pumunta ng tabing dagat. Doon ako magpapalipas ng oras kasi napakainit. Yun, pagkadating ko ng bahay kanina galing sa trabaho, nagpahinga lang din ng konti, tapos nagbuhos ako ng katawan, nag-shower ako kasi napakainit talaga. So pupunta tayo ngayon sa Old Bar Beach. Iniisip ko nga sana na doon na lang ako maligo, kaso mas pinili ko na lang na dito na lang maligo sa bahay bago umalis. So pagdating doon, mag-iikot-ikot na lang doon sa sa lugar, Old Bar Beach. Magpapagasolina muna ako bago tayo dumiretso dun sa Old Bar Beach. Hindi pala sa Old Bar Beach yung pupuntahan ko. Sa pala? Saltwater pala. Sorry. Iba pala yung Old Bar sa Saltwater Beach. Bali dito ako magpapagasolina sa Ampol. 185.9. Yes, please. Thank you so much. See ya. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가. So andito na ako ngayon guys sa Saltwater Beach. Daming nag-surfing. Lakas ng alon. Marami-rami rin yung naliligo. So dito tayo sa viewing point na to.
viewing deck. Yun, may gripo. Pwede kang magbanlaw dito after mo maligo sa dagat. This water comes from the Manning River. Use only what you need. So iniisip ko kanina, dito talaga ako maliligo or either dun sa kabilang area ng beach. Kaso nga lang, sobrang init na kasi kanina pagdating ko sa bahay. So napagdesisyonan ko na doon na lang maligo sa bahay. So tara guys, lipat tayo dun sa kabila. Sa may salt water pa rin siya. Pero doon kasi kami madalas pumupunta. Bali dito ngayon ko lang din nakita yung pinaka itsura nito. Kasi yun nga, dinadaanan lang namin papunta rin sa kabilang beach. So tara, diretso tayo dun. Lipat tayo. Sa pangkagandahan dito, meron silang mga ganito, mga pasadya silang pathway na ganito. So yun pala yung kotse, doon ako nagparada. May nakaparadang isa dyan kanina kaya dyan na lang din ako tumabi. Pero umalis na, kakatapos lang din mag surfing ng mag-asawa yata yun. Salt water, the Manning Valley naturally. So yan, didiretso natin yung daan na yan para makapunta tayo dun sa kabilang saltwater beach. Tapos pansinin nyo, napakataas pa ng sikat ng araw, pero yung buwan ayun, nakalabas na rin. So yan, lilipat na tayo dun sa kabila guys, kabilang beach. Nakalimutan ko pa yung dadalhin kong ano, pagkain, chichirya, tsaka meron pang piyaya sa bahay. Nilabas ko na kanina doon sa lagayan. Kaso lang, nakalimutan yata ako sa kwarto. Bumalik ako sa kwarto, tapos pinatong ko doon sa lagayan ng bigas namin. Tapos paglabas ko, yun, nakalimutan ko nang dalhin. Wala to rin mga ngata habang dito sa beach na nakatambay. Buti na lang meron ako nadalang tubig inumin. So dito kami madalas pumupunta guys, para mamingwit. Dito kami nagpa-park. So ito yung sinasabi kong isang beach guys, saltwater beach. Yung mga naliligo rin dito.
Mag-alas 6 na ng hapon pero yan, liwanag pa rin. Kaya marami pa rin naliligo dito sa beach. Sa mga previous video ko, yung sa fishing na video, usually dito kami. Yan, doon sa kabilang side nitong bundok na yan. So maglalakad kami magmula rito sa parking area hanggang doon sa kabilang side na yan. Doon kami pumapesto para mamingwit. So bali yan, napaka-tirik pa rin talaga ng araw. Sakit sa balat. Di pa naman ako nag sunblock. Yung usual na lotion lang yung ginagamit ko. Pero meron naman akong sunblock, kaso yun nga lang, nakalimutan ko na yun yung gamitin bago pumunta rito. So di pa tayo doon sa kabila, lakad tayo papunta ron. Di ko pa rin masyadong familiar yung itsura nung doon sa kabilang dulo. Tapos ayun, no, may wild, hindi siya chicken eh, kumbaga kalahi siya ng chicken pero iba yung tawag. Parang may bush. Comment nyo nga dyan sa baba guys kung ano yung klaseng hayop to. Pero kung titingnan nyo, para siyang manok lang talaga eh. Ang pagkakaiba lang, yung buntot mas mahaba, tapos ano lang, straight lang. So diretso tayo doon, lakad tayo. Nung unang punta ko rito, dito kami pumwesto kasi birthday nung isang Pilipina. So dito ginanap, yan sa area na yan. So yun yung first time na nakapunta ako rito sa pagkakaalala ko. Tapos ayun guys, meron silang public toilet. Tapos ayun naman yung kanilang banlawan, shower. Tapos yun naman ihawan. No entry. Bali ang no entry na yan guys, para sa mga sasakyan yan. Kasi ano to, palabas yata itong area na to. So hindi ka pwede sumalubong. Saltwater National Park, camping area for traditional owners. So ayan, may bayad yung camping. Sa standard site, maximum siya ng 6 people, $20 per week. Tapos sa family site naman, maximum of 12 people, $40 per week. Tapos sa mga large family site, maximum 18 people, $50 per week. Saltwater Aboriginal Place. So tingnan natin to, may mga photo pa dito. May ano po, may reminders pa ng COVID-19, hindi na natanggal.
So tara, diretso na tayo doon sa dulo. So ayan guys, ang dami ditong ano, yung mga wild na pato ata to, hindi manok. Kalaki pa rin ng manok pero more on ano sila, sa side ng pato ata. Ayun o, yung maliit o. Ito pa yung isa. So yan, malaya silang nakakapaggala sa mga ganitong area. Kasi hindi allowed na manghuli ng mga kagaya nila dito sa lugar na to, sa Australia. So bali doon meron din ano doon danaanan papunta ng ano, beach. Tapos ayun no, may camping, may naka tayong camping tent. So dito tayo sa looban. So bali ang labas din nito diyan sa mismong beach. So hindi lang iisa yung daanan. So yan, part pa rin to ng ano, beach. Saltwater National Park. So dun tayo nakapwesto kanina. Nakikita nyo pa yung may dalawang naglalakad na yon. So bali dun sila lalabas sa pinestahan natin kanina, yung viewing deck. Tapos may mga naliligo rin dito. So yan, balik tayo doon sa loob kasi mainit dito. Masakit pa rin talaga sa balat kahit sabihin mong pahapon na. Oras na pala ngayon 6:08 ng hapon. So tara, balik tayo doon sa nilalakaran natin kanina. Try natin diretsuhin hanggang sa dulo. So ayan guys, nandito na tayo sa pinakadulo. Tapos makikita natin dito merong ano, daungan ng mga maliliit na bangka. Nalobat pala yung ano ko, camera. Nalobat. Wala pa naman akong dalang extrang battery. So ang ginagamit ko na lang ngayon itong cellphone. Hello mate. I'm good, thank you. So yun, may namimingwit. Ano na pala to, parang ano na lang siya, tawag dyan, mababaw na ilog, parang ganun. Ayun, meron silang ano, pang trap ng mga crab. So yun, umalis na rin yung ano, namimingwit. Nagliligpit na pala siya ng pagkadating ko. Yun, may naglalakad doon sa bandang gitna. Yan.
Sayang, nalobat yung camera ito. Yung 360 camera. So hindi ko mapakita yung ano, yung buong lugar. May nahuhuli kayo malaking isda dito. Parang masyado naman yatang mababaw. Pero may namimingwit eh. So pag dinire-diretso ko to, iikot din ako pabalik doon sa ano, sa mismong beach. Kaso pag dito ako dumaan, masyado namang mainit. Ganda ng lugar. Tapos napakasarap pa ng simoy ng hangin. So kaya pupunta yung tatlo na yun, mukhang tatawid pa yata doon sa kabilang side. Ganda rito. So dito na rin ako dumaan guys. Iniikot ko na lang din. Kasi mukhang mas magandang maglakad dito, mahangin. Compared dun sa loob, hindi ganun ka lakas yung hangin. Although yung sikat ng araw, medyo masakit pa rin sa balat. Pero hindi naman na ganun kagaya kanina nung kakarating ko lang. So ayun, lumipat lang pala ng pwesto yung namimingwit. So ito, meron na naman dito ano, daanan pabalik doon sa loob. Hindi ko alam kung yan yung binabaan ko kanina. Ay hindi, iba. Nasa kaliwang side yata yung ano nun, yung hawakan na habang maakyat ka. Doon pa yata yun sa susunod. So siya rin yun, yung namimingwit kanina. So dito na tayo papasok. Sayang, nalobat yung aking 360 camera. So ito yung ano kanina, yung tent, camping tent. So babalik na ako sa sasakyan. Sana nag-enjoy kayo dito sa panonood ng video ko at sinamahan nyo ako maglibot kahit papano. Sa video man lang napakita ko sa inyo yung lugar. So bali ang biyahe ko nga pala kanina siguro mga nasa 20 minutes din, or wala pa yata, papunta rito sa saltwater beach. So bale yan guys, nakabalik na ako ng sasakyan. Tapos kinuha ko na yung isang camera kasi chinarge ko yung battery. Tapos yung 360 degree camera, yun yung wala akong nadala na battery. So nalobat na. So kinuha ko naman tong isang camera. So ito naman yung gamit natin ngayon para hindi malobat yung cellphone. Mahirap na pag yung cellphone naman ang nalobat. Although mayroon namang cable doon sa sasakyan, eh, mas mainam na ito yung gamitin ko para hindi malobat yung cellphone. Papakita ko sa inyo kung ano naman yung itsura dito. Minsan dito rin kami pumupunta para mamingwit sa kabilang side na to. Yun o, merong
banlawan, shower. Tapos ayan yung toilet. Ang kagandahan dito guys, yung mga ganyan, toilet, shower, magagamit mo siya ng libre. So hindi mo kailangan magbayad para lang magamit yung mga yan. So open siya for public. So try natin lakarin magmula rito hanggang doon sa pinakadulo, yung mismong viewing deck, para mapakita ko sa inyo. Pero pasilip ko muna sa inyo itong ano, dagat dito sa side na to. Saltwater Headland Track. So doon tayo pupunta sa ano, Headland Lookout, 300 meters. So tara, umpisa na natin habang maliwanag pa. So dito yan yung papunta sa lookout, sa kanan. Dito naman pababa doon sa fishing spot. So pakita ko lang sa inyo yung itsura dito sa side na to. Yun, nakikita nyo yung malalaking bato na yon. Doon kami pumipesto kapag namimingwit. Hindi na muna tayo pupunta ron kasi doon tayo pupunta sa kabila sa may lookout. Pero kung makikita nyo naman, may pasadya pa silang ganito, di ba? Napakainam. Pero pagbaba mo ron yun, lalakarin mo hanggang doon. Tapos may time pa na magmula rito, magmula doon sa parking, lalakad kami papunta rito, mamimingwit kami ron. Tapos kapag bihira kami makahuli yan, iikot kami papunta ron sa kabila. Tapos ang balik na namin noon, doon na kami sa parking, ikutin namin. Ang balik na namin sa parking after namin mamingwit doon sa kabilang side. So punta na tayo doon sa may mismong lookout. So mahaba-haba rin yun. Ilang meters ba yun? 370 yata yung nakalagay ron. So wag lang sanang maka-encounter ako dito ng mga wild animal, yung mga malalaking animal. Ay, may tao. Gulat pa ako, mayroong kasalubong. Hello, mate. Mag-anak. Nagulat pa ako kasi hindi ko sila kaagad napansin. Kasi naka-focus ako sa ano, sa paligid. So malamang doon din galing yan sa may lookout. Kung malaki lang sana yung ano, yung sasakyan na ginagamit ko, yung pwede maglagay ng bisikleta. Although pwede naman siyang lagyan ng rack, bike rack. Yun nga lang, wala pang budget. Yun, sana someday magkaroon tayo ng sasakyan na pwedeng pangpunta sa kung saan 4x4. Tapos pwede mong ilagay yung bisikleta mo para pagka ganitong ano, looban, magbibisikleta ka na lang para hindi sayang yung oras. Pero okay lang din kasi exercise na, at the same time na-enjoy mo pa yung ano, yung mismong paligid. So yun, medyo nakakakabalang rin kasi yun nga, mag-isa lang tayo tapos ganito yung dadaanan natin. So medyo nakakakaba rin. Baka mamaya may biglang sumulpot na kung anong hayop na
Hindi ka nais ba? Ito na yata, malapit na yata. Ito na ba yun? Oo, ito na nga yata yun. Ayun. Dito rin kami umiikot, pumapwesto pag namimingot kami. Pag wala kami mahuli rin sa kabilang side na yan, pupunta kami dyan sa baba na yan. Pero dyan kami dumadaan sa mismong ibaba. Yun, mukhang walang tao. So solo ko lang dito. Lakas ng hangin. Uy, nagulat ako ron ah. Nagulat ako doon sa dahon. Nakala ko may biglang tatalon. Ito, nakala ko may tatalon kanina na mga hayop. Wala, hinahangin lang. Masyado tayo nervyoso. Nakakape. Pero nagbabawas na ako ng kape ngayon eh. Whale tails. Yan. So bale yung tinuturo ko kanina sa inyo ron, ito yun, dito kami pumapesto. Tapos pag wala kami masyadong huli riyan, pupunta naman kami rito. Pag dito wala pa rin, lalakad ulit kami dyan sa ibaba na yan. Tapos doon kami pumapesto. Dyan nakahuli ng malaking pating yung kasama ko sa bahay. 2 beses siya nakahuli ng pating dyan. Pero ano lang yata yun, isang pating lang yata, 2 beses na nahuli. Napakalaki, mga nasa 20 kilos yata. So yan, pag wala riyan, yung pinaka spot talaga namin, fishing spot namin, nandito sa side na to. Nasa likod pa nyan. Doon na kami madalas pumuesto kasi doon kami madalas nakakahuli rin. So dyan kami naglalakad dyan, yung batuhan na yan. So ano guys, maganda ba yung lugar? Maganda, 'di ba? Dito sana masarap magpalipas ng oras tapos hihintayin mo yung paglubog ng araw. Ang kaso nga lang, yung oras ng paglubog ng araw ngayon dito is mga alas 8 na. So mahirap na mga abutan ka ng dilim dito, tsaka ka lang babalik dun sa parking area. Eh napaka ano din nung daanan, nakakaba rin dumaan, lalo na pag madilim na. So ngayon, pabalik na ako ngayon ng sasakyan at uwi na rin siguro ako kasi mag-alas 7 na. Ang oras ngayon 6:53 na ng gabi pero maliwanag pa rin. Gaya nga nasabi ko, mag-alas 8 ng gabi tsaka lang lumulubog ng araw dito. So sana nag-enjoy kayo dito sa panonood nitong video, kahit papaano nailibot ko kayo sa pamamagitan ng video.
So ayan guys, malapit na ako dun sa parking area. Nakalabas na ako dun sa looban, papunta rin sa may lookout. So ayan guys, nakabalik na ako dito sa sasakyan at uuwi na rin ako kasi 7:01 na ng gabi. At nagugutom na rin ako kasi nakalimutan ko nga yung dadaling ko na piyaya at saka yung chichirya. So nakakaramdam na ako ng gutom, so babiyahin na ako pabalik ng bahay. 난 구름 위를 날고 있어. 아래엔 간혹 도시가 보이곤 해. 그 도시에는 또 다른 내가 하늘에 떠가는 비행기를 올려다보고 있겠지. 난 하늘을 보고 또 다른 나는 아래를 쳐다보고 있겠지. 묘한 짜릿함 그 속에 머물다 보면 어느새 제주행 비행 신비한 세계로 나를 이끌고 거짓말처럼 하늘을 날며 어느새 제주 바다가 내게로 와 있네. So ayan guys, nakarating na rin ng bahay at safe na naka-uwi. Maraming salamat sa itaas, hindi niya tayo pinabayaan sa biyahe. Oras na nga pala, pasado alas 7 na. Pero tingnan nyo naman, napakaliwanag pa. Hanggang dito na lamang tong video na to guys. Dito ko natatapusin at maraming salamat sa panonood mo. At kung nagustuhan mo itong paglilibot natin na to sa Wallaby Point Saltwater, baka naman subscribe ka na dito sa aking channel and click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming video na i-upload ko dito sa aking channel. Muli, Kuya Ray, maraming salamat. See you on the next one. Bye!